Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu al-'azzu al-akram. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila sabilil aqwam sallallahu wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, tiyak walang pag-aalinlangan ang kaalaman sa Islam ang pinaka-pangunahin sa karangalan ng isang mananampalataya. Ito ay liwanag, magandang katangian, subalit ang kamangmangan, ang pinagmumulan ng anumang masama o masamang bagay, kapahamakan, at ang kaalaman naman na kung saan kapakipakinabang sa sino man ay ito'y ay ang pinagmumulan niya o anumang kapakinabangan na nangyari, ang pinagmumulan niya ay tamang kaalaman. Anumang kapakinabangan na natatamasa ng tao, tiyak ang pinagmumulan niya ang tamang kaalaman. Subalit, ang kamangmangan ay halos maaari nating sabihin na wala siyang idudulot kundi kapahamakan. Sa anumang kaparaanan o anumang sitwasyon, anumang kalagayan, ang kaalaman ang nagtatayo ng anumang bagay na dapat itayo. Isabihin, nagtayo ng community, nagtatayo ng gobyerno, nagtatayo ng anumang itinatayo mo dito sa buhay mo dito sa daigdig ay kailangan nandun ng kaalaman. Subalit, ang kamangmangan ang sumisira naman. Kumbaga, yun ang talagang kabaliktaran. Sa anumang samang lugar, anumang panahon ay ganoon talaga ang katotohanan, mga kapatid. At ang mga katotohanan na ito, mga kapatid, ay matatagpuan natin ang napakaraming bersikulo ng banal na Quran na tumutukoy dito. Kaya, nababasa ba natin yung sinabi ng Allah sa suratul Ar-Ra'd? Sabi ng Allah, "Afamay ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma?" Kung sino, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang nakakaalam ng anumang ipinahayag sa iyo ay katotohanan. Siya ang banal na Quran. Ay maaari ba siyang ihambing sa bulag? Ha? Sinabi na, sabihin, yung nakakaalam ay nakakita at ang mangmang ay bulag. Yun ang comparison ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Ra'd, aya na ika-11. At isang napakalaking karangalan din ng kaalaman, nung inutusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Allah, "Wa qur rabbi zidni ilma." Sabihin mo, bilang panalangin sa Allah, na aking tagapaglikha, dagdagan mo ang aking kaalaman. Isang utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ipanalangin niya palagi, na dadagdagan ng Allah palagi ang kanyang kaalaman. At isang napakalaking karangalan din sa taong may alam, ang sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Ang tunay na matakotin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga alipin, ang sinumang may alam. Yung mga nakakaalam, sila ang tunay na matakotin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itinabagi sa surat Fatir, aya na ika-28. At isa pang aya ng banal na Quran, suratul Mujadala, sabi ng Allah, "Qul hal yastawi alladhina," suratul Zumar, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Sabihin mo sa kanila, maaari bang magkapantay ang mga may alam sa mga walang alam? Siyempre, natural na ang sagot, hindi. At sinabi ng Allah sa suratul Mujadala, sabi ng Allah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat." Inaangat ng Allah ang mga mananampalataya mula sa inyo, ganun din ang mga pinagkalooban ng kaalaman ng mga antas, mga matataas na antas. Dito ay ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga may alam
ay pagkakalooban ng mga mataas na antas. Dito, ang salita dito, general, lahat ng kaalaman. Ganon din si Prophet Muhammad SAW na kung saan siya ang unang-unang guro ng lahat ng mananampalataya. Siya ay bilang halimbawa, mabuting halimbawa sa bagay na ito. At matatagpuan natin sa kanyang hadith, sa kanyang sunnah, ang patunay at praktikal na paliwanag patungkol sa bagay na ito na kung saan ipinapaliwanag ng kanyang hadith o ang sunnah ni Prophet Muhammad SAW ang mga matataas na antas na kung saan matatagpuan o makakamta ng sinumang tao na magkakaroon ng tinatawag na kaalaman. Kaya bilang katangian o mga mahalagang katangian, unang-unang mahalagang katangian itong kaalaman, mga kapatid, ay ayon sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa maraming bersikulo o ilang bersikulo ng Quran, sinabi ng Allah na ang kaalaman ang naglilinis ng ating kalooban. Sabihin, nalilinis ang ating pagkatao, ang ating kalooban sa pamagitan ng kaalaman na nakakamta natin, yung tamang kaalaman. Kaya, tinanong si Sufyan ibn Uyayna, isa sa mga scholar ng hadith, patungkol sa kahalagaan ng kaalaman, ang kanyang isinagot. Sabi niya, alam tasma qawlahu ta'ala hina bada'a bihi, fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik. Surat Muhammad, aya na 11. Dito sa aya na ito, sabi ng Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Dapat mabatid. Sa katunayan, dapat mabatid, dapat malaman na kung saan walang dapat sambahin kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfir li dhanbik. Pagkatapos, humingi ka ng kapatawaran sa iyong nagawang kasalanan. Ibig sabihin, sa pamagitan ng kaalaman, doon mo umpisahan yung paghingi ng kapatawaran mula sa yung anuman nagawa nating kasalanan. At pinapatunayan din ng ayan na yun, na una yung kaalaman bago yung gawa. Kaya nga, mababasa natin sa Sahih Bukhari kung paano nilikom ni Imam al-Bukhari ang kanyang aklat na naglagay siya ng isang parte, yung sa mga unang bahagi ng kanyang aklat, na isang paksa na sabi niya, Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ang paksa, hinggil sa kaalaman, na ang kaalaman na ito ay dapat mangyari bago salita at bago gawa. Kasi bago ka magsalita at bago ka gumawa, kailangan meron kang kaalaman. At ang katibayan ni Ibn Uyayna, si Sufyan Ibn Uyayna, rahimahullah, yung aya rin na binanggit natin kanina, Surat Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik. Dapat mo malaman na kung saan walang dapat sabahin kundi ang Allah, pagkatapos humingi ka ng kapatawaran sa nagawa mong kasalanan. Kaya dito napapatunayan natin na kung saan ang kaalaman ay bago salita at bago gawa, na kung kaya, sabi nga ni Ibn Uyayna, fala amala duna ilm. Hindi magiging tunay o hindi magiging katanggap-tanggap ang gawa na walang kaalaman. Na kung kaya, doon sa kaalaman na yun, kung titingnan natin yung aya na nabanggit natin, ay ang unang-unang kaalaman na dapat natin matutunan ang tinatawag na tauhid. Kaya sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung paano tayo makikitungo sa Kanya, kung paano tayo sasamba sa Kanya. Kasunod na kaalaman ay tinatawag na ilmu tarbiyah. Yun ang unang-unang kaalaman na kasunod niya na dapat na matutunan natin kung paano tayo matuto mag-aalaga ng ating sarili at mag-aalaga ng sinong dapat natin alagaan. Ibig sabihin, kung paano ituwid ang ating pag-ugali. Tinatawag sa isang term ng Arabic na ilmu suluk. Pag-ugali. Kaalaman patungkol sa kung paano natin itinutuwid ang ating pag-uugali. Sa pamagitan ng unang-una pagkakilala natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagpapatatag ng ating kaalaman hinggil sa Allah, pagkatapos nun, kikilalanin natin kung sino tayo. Dapat malaman kung sino ka. At kung paano mo itutuwid ang iyong sarili. Yun ang unang-unang katangian ng kaalaman ay paglilinis ng kalooban. Napakahalaga rin katangian ng kaalaman, mga kapatid. Ito ay liwanag sa ating puso't isipan. Liwanag. Nililinaw niya ang mga bagay na malabo. Nililinaw ng kaalaman ang mga bagay na malabo, na kung saan sa sino mang tao na nag-aral ay makikita niya ang mga katotohanan sa kanyang tunay na anyo o sa tunay na pagka-sitwasyon. At ang tinutukoy dito, mga kapatid,
na, kasi sinasabi na nurul basira, ibig sabihin yung puso't isipan, hindi yung mata. Siyempre, ang mata ay maring bulag, pero dito sa kalooban mo,